Magandang gabi po sa ating lahat. Dahil po ngayong January ay ipinagdiriwang po natin ang Bible Month, hayaan niyo po na ito po ang gagamitin kong teksto sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi na ito. Ito po ay mula sa Awit chapter 1 verses 2 to 3. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Gusto ko pong magsimula sa isang katanungan. What makes us happy? Ano po ba ang nagpapasaya sa atin? Ano po ang nagpapa-excite sa atin sa araw-araw? Ang verse po natin ngayon ay nagsasabing, ang isang Kristiyano, kasiyahan niya ang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Sa English version po, ang sabi niya, His delight is in the law of the Lord. Nung una po akong nag-join sa Encounter God Retreat, yung EGR, I made a covenant with God na magkakaroon po ako ng daily devotion, daily Bible reading. And madaming times, nagsusorry ako sa Lord dahil may mga araw na hindi ko ito nagagawa. Ito po siguro mga 11 or 12 years ago po nung first Encounter God Retreat na sinamahan ko. But thankful po ako kasi pag binabalikan ko yung mga notebook at binabasa ko yung mga verses, yung mga devotion na aking ginawa, yung mga prayers na nakasulat doon at mga answered prayers, pinapaalala po ni Lord yung faith journey ko. At I believe na mula po noon hanggang ngayon, I'm growing as a Christian. Bakit ito yung sinabi sa verse 1? Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. I believe kasi po pag kasiyahan mo ang isang bagay, you will be excited about it. Di po ba? Hindi tayo kailangang pilitin na gawin ang bagay na ito. Kaya malalaman natin kung kasiyahan natin ang salita ng Diyos, kung excited tayo na mabasa o marinig ito. Hindi kailangang ipilit sa atin ang ating kasiyahan. At hindi lang mabasa at marinig, kundi sabi niya sa verse 1 ay binubulay-bulay, meditate the word of God. And natutunan ko po na yung meditating, itong meditating yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos para mas lalo po natin siyang maunawaan. It's like eating, parang pagkain po natin. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos, para po tayong kumakain. Kapag binabasa natin ito at inaaral natin ito, kailangan nginunguya natin ito ng mabuti. Nilulunok at hinahayaan natin na yung nutrition or yung value na makukuha natin doon sa pagkain na yun ay dadaloy sa ating buhay, sa ating katawan. Hindi po ba? Ganito yung pagkain. And gusto ko pong ihalin tulad ito sa pagme-meditate ng Word of God. Ito yung magiging dahilan na tayo po ay mag-grow. That is how the Word of God makes us grow. Kaya nga po sabi sa verse 2, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Tayo ay magiging malakas at stable. We will always get what we need. Yun po yung sabi sa verse 2. Remember po ha, what we need. The Lord knows better kung ano po yung mga kailangan natin. And as we are meditating the Word of God, pinag-aaralan po natin, binabasa po natin yung salita ng Diyos. Yung roots po natin na sinasabi dito, katulad ng isang punong kahoy na nasa tabi ng streams of water, never pong matutuyuan. We will get everything that we need. Hindi lang po tayo magiging malakas at stable. Kahit may mga bagyo, may mga pagsubok,
pero tayo din po ay mamumunga. Naturally mamumunga. At anuman ang ating gawin, sabi niya po dun sa last part ng verse 2, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi po ba napakabuti ng Lord? Lahat tayo na nagnanais magtagumpay. At naniniwala naman po ako na lahat po tayo, yun po yung ating pangarap. Pangarap natin na magtagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And now, alam po natin kung ano yung sikreto dito. Kung paano tayo magtatagumpay sa lahat ng ating gagawin. Maging kasiyahan natin ang mga salita at kautusan ni Yahweh. At ibulay-bulay natin ito sa araw-araw. Sabi po dun sa isang nabasa ko, sabi niya po, yung start daw po ng devotion is discipline. Yung start ng devotion is discipline. Kapag nag-workout daw po ang isang tao, sa mga kabataan natin, marami pong nag-workout eh. Kapag nag-workout daw po ang isang tao, para masimulan mo yung workout mo, you need to discipline yourself. Kailangan, hindi ka, sa araw na ito, na kailangan mong mag-workout, kailangan bumangon ka, kahit na ayaw mo, bumangon ka at mag-workout ka. It starts with discipline, and then it will become a routine. It will become a routine, and it will become your devotion. Na kapag ginagawa mo siya, and suddenly nag-stop kang gawin ito, makaka-feel ka sa sarili mo na, teka lang, parang may kulang hindi ako nag-workout today. So, kailangan kong mag-workout. Kasi kulang na siya, hindi na siya kompleto. And ganun din po, para sa akin, yun yung naging reflection ko bilang isang Christian sa aking pong faith journey, sa aking Bible reading journey. Yun po yung nakita ko, that we need discipline muna po talaga before we can do our devotion. Para maging smooth ito, kailangan yung discipline. Na kahit na inaantok ka, kahit pagod ka na, you need to meditate, to read the Word of God and pag-aralan ito. And as you do it, habang ginagawa po natin ito, at dumating yung time na mag-stop tayo, sasabihin natin sa sarili natin, teka lang, parang may kulang. May kulang sa araw na to, kasi meron tayong hindi nagawa na part ng ating devotion. Kailangan kong magbasa. Kailangan kong mag-meditate ng Word of God. And alam ko po na simpleng bagay lamang ito para sa ating mga Christian. Pero napakahirap na gawin isa buhay. Kaya po, ang prayer ko po para sa akin, para sa bawat isa sa atin, that makuha po natin yung discipline of reading and meditating the Word of God, and then it will become a part of our life as Christians. At sabi nga po dito sa binasa natin, ito po nakalagay po sa kanyang mga salita, we will always get what we need. Laging sariwa ang dahon na mumunga sa takdang panahon and magtatagumpay sa lahat ng gagawin. So, patuloy po natin na panalangin na ito po yung maging part ng ating buhay. Siguro po yung Bible month this January ay nagpapaalala sa atin that this is what we need po as Christians. And bago po tayo manalangin sa lahat po ng nakapakinig ng meditation na ito, pwede po bang ibahagi din po natin yung ating mga life verse o yung ating mga paboritong Bible verse? Kung pwede po sana ilagay natin or i-type po natin dito sa comment section ng video na ito, dito po sa ating page, upang mabasa din po ng ating mga kapatid. Mabasa po namin, maging inspirasyon din po sa amin na makakabasa. Yung mga life verse po natin,
yung mga guiding verse natin, yung mga paborito nating Bible verse. Ilagay po natin dito sa comments, i-type po natin dito sa comments para mabasa po ng ating mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga na ito po, Panginoong mga salita na ito ay nagbibigay sa amin ng guidance kung paano kami mamumuhay bilang iyong mga anak. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, because ito din po, Panginoon, yung nagbibigay sa amin ng strength, nagbibigay po sa amin ng lakas, ng kasagutan sa mga problema, pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, sapagkat ito din, Panginoon, yung nagko-correct sa amin kung meron po kaming mga hindi nagagawa o maling mga nagagawa bilang iyong mga anak. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, dahil alam po namin na dito po, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay itinuturo mo po sa amin yung daan papunta sa buhay na masagana, sa buhay na ganap, sa buhay na nagtatagumpay. Salamat, Panginoon, and Lord, we are sorry, Father God, sa mga pagkakataon na nagfe-fail kami, Panginoon, na makapagbasa ng iyong mga salita, makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. And nawa, bigyan mo po kami ng desire sa aming mga puso na patuloy po na isik ka at ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin na nakikinig po ng meditation na ito. I-bless mo po sila, Lord. I-touch mo po sila at patuloy, Panginoon, kung ano man po yung kanilang mga prayers, Lord God. Alam namin na naririnig mo ito at ito ay yung ipagkakalob, Lord God. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.